Okay mga kabagis ha, isang magandang tanghali naman ha. Dahil may nag-request po na kabagis natin, si kabagis nating Ray Kayabyab, pagpapaapoy daw sa buho o kawayan ha. Okay kabagis ko, ito po yun. Inayos ko na lahat dahil matagal pong prosesyon ito. Okay, ito kabagis ko yung lagarin ng apoy, pyroso sa English. Ito naman yung plus fan. At kapag makapal po ang kawayan tulad nito, kailangan po natin i-minimize, bawasan ha, reduce the thickness of bamboo ha. Ang ginamit ko yung tulis ng italc, kaya po siya manipis na, pinanipis ko. At mayroon po siyang butas. Yan. Yan. Diba? Yun yung tiny hole. Diyan po dadaan yung maiipon na init ang umaga diyan sa pyroso. Okay ha? Yan. May guiding nut po siya. Ang purpose ng guiding nut, para kapag kinaskas po dito, hindi po siya paiba-iba ng direksyon. Kapag kinaskas na po natin, isang direksyon lang at mas mabilis makapag-create ng direksyon. Guiding nut, plus fan. Okay, ito na yung binawasan natin, pinanipis ha, sa buho, kahit hindi na dahil manipis ang mga buho. Ito yung pang palaki ng apoy ha, flame catcher. Yan, galing din po yan sa kawayan. Ito na yung ember breaker natin, pambasag ng baga. At ito yung pinaka-importante, kusot. Yan yung pinagkayasan. Okay, itong kusot po hindi pa pwede. Hindi ko na pinakita kanina kung paano kumuha dahil matagal po, mahabang oras. Ang kusot po ay magaspang pa, kailangan natin tanggalin yung pulbos. Dahil hindi po kakapit yung baga pag may pulbos pa ho, yung powder ha, yung balat ng kawayan, ubuho. Kailangan malambot siya, talagang parang bulak. Sa paggawa ng apoy po, may maraming klase. Yung iba, yung panting, panting. Yung iba, tinutusok sa lupa naman itong pyroso. Ako ho, hindi. Yung nakasanayan na namin sa school, survival school, nasa baywang para may pwersa. Iwan kung kaya ko pagkabagis ko dahil taon na ilang taon na, halos mahigit